Joint Committee ng House of Representatives inimbitahan si former President Rodrigo Duterte para sa isang hearing sa October 22. Bukas po yan. At matapang pong sinabi ni former President na a-attend daw siya. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, bumaba na naman po ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa pinakabagong rating ng mga government officials natin. Well, that is to be expected sa nangyayaring meltdown ni VP Sara at sa patuloy na nalalaman ng taong bayan ang totoong ugali ni Sara Duterte. Asahan po natin ang pagbaba ng trust rating o ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Ito pong rating na to ay inilabas bago pa po yung meltdown ni Sara Duterte nung isang araw. Dahil sa 5 top government officials po natin, tanging si Sara Duterte lang ang patuloy na bumababa ang rating. Ayon po dito sa survey ng Tangerine, si President Ferdinand Marcos Jr. ay lalo pang tumaas ang kanyang trust rating at 59.3%. Ang hindi nagtitiwala, 24%. Kay Vice President Sara Duterte Carpio, ang trust rating niya down to 56 at ang distrust niya is 25%. So kung papansin niyo, noong mga unang mga ratings, lagi pong mas mataas si VP Sara. Pero kung tutuusin, hindi natin dapat ikumpara dahil mas mahirap po ang trabaho ng presidente kaysa sa vice president. Pero sa mga nangyayari pong mga kaganapan tulad ng pagre-resign ni VP Sara sa DepEd at yung patuloy niyang paninira sa gobyerno at kay President Bongbong Marcos sa sunod-sunod na mga press conference, lumalabas lang po ang katotohanan na puro pantatakip lang ang press conference ni Sara Duterte para mapagtakpan yung totoong issue, yung kanyang mga anomalyang nagawa nung siya ay DepEd Secretary pa, na ayaw niyang sagutin. At ang confidential funds na talagang pilit niyang binubura sa isipan ng taong bayan through the mind conditioning ng mga press con niya. Konti na lang po ang naniniwala sa kanya dahil alam na po natin ang katotohanan na ang mga presko na yan ay para siraan lang si President Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon para mapagtakpan ang totoong issue. At ang isyong yan ay si Sara Duterte. So, sigurado to, mas lalo pang bababa ito kapag yung meltdown niya ay isinama na sa susunod na trust rating dahil talaga pong pababa ng pababa at paunti ng paunti ang nagtitiwala kay Sara Duterte. Okay, balik po tayo doon sa imbitasyon ng House Quadcom kay former President Rodrigo Duterte para umattend sa isang hearing bukas, October 22. At yan pong imbitasyon na yan ay tinanggap ni former President. At ang sabi pa niya, maybe because of my actuations when I was President, they want me to clarify or answer or whatever. I am ready for that. Hindi ako aatras dyan. Sagutin ko silang lahat. At marami akong sabihin sa taong bayan. Aba, sabi ko, wow, sa wakas, maririnig na natin ang side ni former President Duterte. Para kahit papano, pakinggan naman natin kung ano ang kanyang masasabi dito sa mga isyong lumalabas na nakakalkal ng Quadcom tungkol sa mga katiwalian, tungkol sa patayan na naganap sa ilalim ni former President Rodrigo Duterte. So sabi ko, eto na. Tingnan natin kung kakayanin ng ating mga kongresista si former president. Pero sinabi na po ng mga kongresista natin, wala silang sasantuhin kahit ikaw ay presidente pa. So, mag-aabang ako bukas at pakikinggan ko yan kung ano ang sasabihin ni ex-President Duterte dahil sabi niya, marami akong sasabihin sa taong bayan. Well, dyan po makikita natin kung kakayanin ni former President ang ating mga magagaling at matatalino at magigiting na kongresista. Pero, hours before the hearing bukas, ay may nabasa na po tayong statement. Inilabas po ito ng abogado ni former President Rodrigo Duterte at ang sabi dito, considering his advanced age and the several engagements he had to attend, he is currently not feeling well and is in need of much rest. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance
before the Honorable Committee. Galing po yan kay Attorney Martin Delgra III. So meaning, hindi po sisipot si Rodrigo Duterte bukas sa hearing. Again, ini-expect na po natin yan. Una sabi ko, ang tapang ni Rodrigo Duterte na humarap sa Quadcom dahil siguradong gigisahin siya doon. Walang pakialam ang mga kongresista kung siya ay former president. Ang importante, mailabas at mahalukay ng ating mga magigiting na kongresista ang katotohanan mula kay Duterte. Malay natin, may masabi si Duterte na talagang totoo pala at i-debunk yung mga akusasyon sa kanya. But again, knowing Rodrigo Duterte na paiba-iba ng statement, ito na nga. Yung ang tapang niyang sabihin na I will not back down, sabi niya. I will answer them all and I have much to say to the public. Tapos a day before, biglang considering his advanced age and the several engagements he had to attend. Meaning, he had to attend pa lang. Pupuntahan pa lang niya. Kasama na yung sa Quadcom. Biglang sasabihin, due to his advanced age. Dapat, kung talagang due to his advanced age, hindi na siya tatanggap ng mga engagements. Magpapahinga na lang siya dahil yan po ang gusto ng taong bayan sa kanya. Magpahinga na lang siya. Mag-ipon siya ng lakas kapag siya ay nademanda na at kailangan niyang sagutin lahat ng akusasyon sa kanya. Magpalakas siya dahil kakailanganin niya yon. Huwag na siyang tumanggap nito mga engagement na to para lang mag-back out. Tapos ngayon, currently, he is not feeling well and is in need of much rest. What do we expect? So, umiral na naman yung style ni Duterte na paiba-iba ng sinasabi. Positive ngayon, negative bukas, lagi na lang ganun. Magkapareho nga sila ni Vice President Sara Duterte. Dahil, hindi ba sinabi ni Sara Duterte na si Amy Marcos ang unang kumontak kay Sara Duterte para daw maging Vice President ni Bongbong Marcos? So, ang sabi ni Sara Duterte sa press con, itong magkapatid ang nagpunta sa kanya at nauna pa nga si Senator Amy Marcos dahil sila nga ang magkaibigan at pinakiusapan si Sara Duterte na maging Vice Presidente ni Bongbong Marcos. Yun ang sinabi ni VP Sara. Pero sino ba ang paniniwalaan natin? Si Sara Duterte o si Sara Duterte? Dahil meron nga pong isang video na kumakalat kung saan sinabi ni Sara Duterte na hiniling pa niya o sinabi pa niya kay Bongbong Marcos na pwede bang gawin mo akong Vice President? Ito po ang kanyang sinabi. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na Vice Presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Ayan. So ano ba talagang totoo, Sara Duterte? O ikaw ang nagtanong kay Bongbong Marcos kung pwede ka bang maging Vice President ni Bongbong Marcos? Hindi natin tuloy malaman kung ano ang totoo. Parehong galing kay Sara Duterte yung statement. Sabi ni Sara Duterte, unang lumapit sa kanya si Amy Marcos, pero doon sa kampanya, sinabi niyang siya ang nagsabi kay Bongbong Marcos kung pwede bang siya ang maging Vice President ni Bongbong. So, alin doon ang totoo? Well, nung bati pa sila, ang totoo yung sinabi niyang una, na hiniling niya kay Bongbong Marcos na maging Vice President. Ngayong hindi na sila bati, si Amy Marcos na ang unang lumapit sa kanya at pinakiusapan siyang maging Vice President. So, meron bang bago? Sino ba ang tatay ni Sara Duterte? Di ba si Rodrigo Duterte? So pareho lang sila na pabago-bago ng salita. At doon nga sa press con ni Sara Duterte, sinabi pa niya na ang title daw ng press con na yon ay Drag Me to Hell. Pero how can you drag somebody to hell kung andun na sila? Hindi na kailangan ng sino man to drag Sara Duterte to hell because she and her father are already in hell. In fact, hihintayin ni former president ang kanyang anak sa impyerno. Dahil noon pa sinasabi ni ex-president Digong na magkita-kita daw tayo sa impyerno. Dahil may statement si Digong noong May 2, 2022 nung sinabi niyang sa bagay,
iilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Huwag kayong matakot. Hihintahin ko kayo doon. Doon na tayong lahat. So, ibig sabihin, pagdating ni Sara Duterte sa impyerno, nandun na yung kanyang ama, hinihintay na siya. Kaya lang, pagdating sa impyerno, hindi pala si Digong ang magiging presidente, kung hindi si Sara Duterte. Papayag kaya si Digong na ang anak niya ang maging presidente sa impyerno at hindi siya? Pakinggan po natin ang statement ni Sara Duterte. I don't regret running for vice president. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ayan, malinaw po, nanggaling mismo kay Sara Duterte na kapag nagpunta siya ng impyerno, siya pa rin ang magiging presidente. So, paano si Digong? Vice President na lang? Aba, ibahala silang mag-ama na mag-agawan sa pwesto. Kanila na yon. Kaya lang, ano na ang mangyayari kay Satanas kung maging presidente si Digong o si Sara Duterte? Magiging mayor na lang kaya ang magiging papel ni Satanas? At paano na kaya yung best friend ni Sara Duterte? Si Senator Amy Marcos, na kinaladkad na rin ni Sara Duterte dito sa kanyang patuloy na paninira sa mga Marcoses. Hindi na talaga siya nakatiis at idinamay na niya si Senator Amy Marcos. Nung sinabi niya na nauna pang lumapit sa kanya si Amy Marcos para pakiusapan siya maging vice-presidente ni Bongbong Marcos. Wala din naman kasi tayong naririnig kay Amy Marcos dahil hindi ba sinabi ni Sara Duterte na minsan sinabi niya kay Amy Marcos na kung hindi kayo titigil sa pag-atake sa akin, huhukayin ko ang libingan ng iyong ama at itatapon ko ang kanyang mga labi sa West Philippine Sea. I'm sure hindi lang recently na sinabi ni Sara Duterte kay Amy Marcos yan. Pero may narinig ba tayo kay Amy Marcos? Ano ang naramdaman ni Amy Marcos nung sinabi ni Sara Duterte na huhukayin niya? Hindi niya sinabing ipahuhukay niya. Ang sinabi niya, siya mismo ang huhukay sa libingan ni Apo Lakay. Dahil ayon po dito sa balita sa Philippine Star, one time I told Senator Amy, if you do not stop, I will dig up your father and throw him into the West Philippine Sea. Sabi po ni Sara in mixed Filipino and English. One of these days, I will go there, take your father's body, and throw it into the West Philippine Sea. So, isa sa mga araw na to, pupunta daw si Sara Duterte at huhukayin ang labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea. Sabi niya, I don't think Amy responded. Ibig sabihin, walang sagot si Amy Marcos. Ano ba, Amy? Takot ka kay Sara Duterte? Akala ko ba, ipinaglalaban mo lagi ang ama mong si Apo Lakay? Ito, hindi mo na ipaglaban ng tatay mo? Pinabayaan mong sabihan ka ni Sara Duterte na huhukayin ko ang bangkay ng iyong ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. And yet, wala tayong narinig na statement ni Amy Marcos. Kung di pa lumabas itong pahayag ni Sara Duterte, hindi natin malalaman na binantaan niya si Amy Marcos. Pero sa takot ni Amy Marcos, takot niya ba? Or ano? Bakit hindi niya sinagot itong sinabi ni Sara Duterte? Or i-justify na naman niya? Tulad ng ginastify niya yung galit ni Baste kay PBBM. Sasabihin na naman ni Amy Marcos, ganyan talaga, masama ang loob ni Sara Duterte kasi ganito, kasi ganyan, kasi ayaw tigilan ng pag-atake sa kanya. Yan tuloy ang nasabi ni Sara Duterte. I understand her. Naiintindihan ko siya. Ganun naman si Amy Marcos Kapag sa mga Duterte, naiintindihan niya kahit na binabalahura na ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, kahit na binabalahura na rin ang kanyang amang si Apo Lakay. Wala tayong narinig na statement mula kay Amy Marcos kung hindi pa natin narinig itong sinabi ni Sara Duterte.
So akala ko yung sinabi ni Sara Duterte ay ako lang ang makakapansin na tila nilaglag na rin niya si Amy Marcos. Hindi pala. Dahil mismong ang anak ni Amy Marcos na si Governor Matthew Manotoc ay may nilabas na statement. Dahil sabi po dito si GMA News, Matthew Manotoc shocked by VP Sara dragging Ma'am Amy Marcos in latest tirade. Statement ni Matthew Marcos Manotoc. Good afternoon, kakailyan. I am very saddened by the recent statements of our dear VP Inday Sara Duterte. Nakita niyo naman kung paano gumalang ang mga Marcoses. Meron pang my dear VP Inday Sara Duterte, itong si Governor Matthew Manotoc. Sabi niya, most of all, I was shocked to hear that Senator Amy R. Marcos was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. Hindi nga ba? Kulang na lang itakwil ni Amy Marcos ang pamilyang Marcos, ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, para lang masuportahan si Sara Duterte at ang pamilya nito. Tapos ito, ilalaglag ni Sara si Amy Marcos na best friend daw niya, na hanggang ngayon, wala pa rin statement ang best friend niyang si Amy Marcos, pero hindi nakatiis ang anak. Sabi pa ni Matthew Manotoc, in my few interactions with VP Sara, she was always friendly and professional. It is very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics. Yun na nga eh. Dapat politics lang yan eh. Nagbabago talaga ang ihip ng hangin sa politika. Pero para kay Sara Duterte, it is all personal. Dahil sa lumalabas sa mga statement ni VP Sara, lahat ay personalan. At ang panghuli ni Matthew Manotoc, I am reminded of an MLK Jr. quote, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. I hope VP Sara finds peace and we wish her well. Nakita niyo kung paano ka-well-mannered ang angkan ng mga Marcoses? Kabaligtaran ng pamilya Duterte. Mula sa ama na palamura hanggang sa anak na babaeng minura din si President Bongbong Marcos. Kailan kaya magigising sa katotohanan si Amy Marcos? Ipagpapalit pa rin kaya niya ang kanyang pamilya sa pamilya ng mga Duterte? Ang mga Duterte na walang isang salita, darating daw sa hearing, tapos at the last minute, hindi daw makakarating? Yung anak naman, na sinabing siya ang nagsabi kay Bongbong Marcos na gawin siyang vice-presidente, tapos nag-iba at sinabi niya si Amy Marcos pa mismo ang lumapit at hiniling na maging vice-president siya ni Bongbong Marcos? At sino sa tingin ninyo ang magiging presidente sa impyerno? Si Sara Duterte o si Rodrigo Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.